Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ang ituturo ko po sa inyo ay napaka-importante kasi po dito niyo po matututunan kung paano umunawa ng eksakto sa ginagamit na salita ng mga Amerikano. At saka para ang maibigay niyo pong ideya sa Amerikano ay yung eksaktong-eksaktong iniisip niyo. So ganun po kahalaga itong leksyon na ito. Sinimplihan na po natin para mas madali nyo pong maunawaan kahit pa po ang baguhan. Kaya sana po tapusin nyo para humusay po agad kayo mag-English at saka para maunawaan po kayo ng mahusay ng inyong kausap na Amerikano. Okay po? Okay, magpunta na po agad tayo sa ating simpleng halimbawa. Ano ang iyong nginingiti? Gamit na gamit po yan. Pag in English po natin yan, yung ano, what, tapos yung ang iyong, are you, tapos yung iningiti, smiling about. Pagsamasamahin lang po natin yung mga English na salita. What are you smiling about? Okay, tandaan nyo, maglalagay kayo ng question mark sa dulo, tandang pananong sa dulo, tanda na tayo ay nagtatanong. Mapa English o Tagalog man yan, pag isinusulat nyo yung ating tanong. Okay? Sa pa pong halimbawa, ano ang kanilang pinagkakaabalahan? What are they up to? Okay po. Sumunod, subukan natin itong kanyang tapos lalaki po yung tutukuyin. So, he ang gagamitin nyo pag lalaki. Pero pag babae, she po ang gamitin nyo. So, he. Dito tayo sa he. Ano ang kanyang pinaghahandaan? What is he preparing for? Okay? So, kung mapapansin nyo, gamit na gamit po itong mga tanong na ito. Okay? At ang itinuturo ko po sa inyo dito ay yung tinatawag na phrasal verbs. Pag sinabing phrasal verbs po, maaaring dalawang salita o higit pa ang pagsama-samahin para makabuo po ng isang ideya. Okay? So, ang sinasabi kong phrasal verbs po dito ay itong are o kaya is. Diyan nag-uumpisa yung phrasal verb kasi verb po yan eh. Okay? Tapos susundan natin itong iba pang salita. Itong smiling about, up to, preparing for, reaching for, crying about, complaining about, looking forward to, saving up for, saka going through. So, ang tawag sa kanila ay phrasal verbs na pag pinagsama-sama ay nakakabuo ng panibagong ideya. Okay? So, ang pinatatanda ko po sa inyo dito ay itong smiling about na kung saan ay yung preposition po natin ay about. Tapos dito sa up to, ang preposition po natin ay to. Yung preparing for, ang preposition po natin ay for. Yung isa ay about, dito sa crying, sa complaining, about uli. Pagdating dito sa may forward, to. Tapos sa saving up, for naman. Tapos sa going ay true naman. Okay? So, yan ang pinatatandaan ko sa inyo. Okay? Para maibigay nyo po yung ideya o masabi natin na nginingiti o pinagkakaabalahan o pinaghahandaan sa English. Dapat matandaan nyo po yan. Kaya napaka-importante po. At saka syempre, pag narinig nyo po yan sa kausap nyo Amerikano, maunawaan nyo ng eksaktong-eksakto yung gusto niyang ipahiwatig o iparating. Di ba po ba? So, dapat matandaan nyo yan. At ang paggamit nga pala po ng are ay ginagamit po yan kapag ipapareha o ang kapartner ay you o kaya they. Okay? Pag he o she naman is ang gagamitin nyo. Bali itong are at saka is, ginagamit yan para ang tanong mo ay pang ngayon, hindi pang noon. Sinasabi mo, ang tinatanong mo ay bakit ngumingiti yung tao ngayon, hindi noon. Yan ang tulong ng are at saka ng is. Okay? So, sana may kitandaan po lahat ng ito, itong phrasal verbs natin. Okay?
At sinabi ko ha, 3 po yan, kasama yung are kasi verb po yan. Patungong about. Pero yung you, they, he, she, lagi kong sinasabi sa inyo, yan po ay pronoun. Hindi po verb yan. Okay? So, iba po ang pronoun sa verb. So, dito, pinag-uusapan po natin yung mga pronouns natin. Ngayon, para mas humusay pa po kayo sa paggamit ng phrasal verbs na kailangan nyo po talaga matandaan, kasi yan kalimitan ng ginagamit ng mga Amerikano, ito pa po, dinagdagan ko pa po. Itong hiding from, running from, searching for, asking for, shopping for, praying for, screaming about, dreaming about, applying for. Halimbawa po, ano ang iyong ina-applyan? Gamit na gamit po yan. Para may English po yan, what are you applying for? Okay? So, kung mapapansin nyo, napapadali po yung paggawa nyo ng English sentence kung gagamitin nyo itong ating pattern na ito. Okay? So, sana po makikitandaan po lahat ng mga phrasal verbs po natin dito. Kasi ang inilagay ko po dito ay mga gamit na gamit. Kaya magagamit nyo rin po agad dyan. Okay? Maraming salamat po.